Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga ilang buwan na ang nakalipas, kaming mga pari ng katedral ay nagplano ng isang out-of-town despedida para sa ating nagdaang kura paroko na si Father Dennis, dahil siya ay ililipat na sa ibang assignment. Sabi namin, ito na yung ating huli na banding bilang team of priests dito sa ating katedral. Honestly, ako po ay talagang looking forward sa trip na ito. Una, dahil ito ay talagang much needed rest para sa aming lahat. Siguro po ay alam ninyo na kumpara sa ibang mga parokya, ang ating pong katedral ang sentro ng diocese. Kaya po, 3 kaming pari dito na naka-assign. Kaunti po ang mga pari ng Cubao. Pero, kaya naman, swerte po ang isang parokya kung meron itong assistant, man lang na kahit isa. Pero dito po sa atin, 2 po kami ni Father Mosky. Kaya, imagine nyo na lang ang activities dito. Pangalawa, ay talaga namang plenano na namin yung aming mga pupuntahan doon sa lugar na iyon. At panghuli, ako po ay excited dahil first time ko sana na makakapunta doon. 3 araw bago kami umalis, ako po ay nag-iba ang aking pakiramdam. Para akong pagod, no? Not my usual self. At parang hindi ko ma-explain ang aking sarili. Sabi ko, ay naku, wala lang ito. No? Kaya nung umaga, inom ako ng 2 tasang kape. No? Pampalakas. At nagkatotoo nga, lumakas ako. One day, bago ang alis namin, merong something sa aking braso. No? Mukha siyang pimple, pero alam ko hindi ito pimple. Oh. Ako po ay parang nilalagnat, ako ay nanghihina, kaya ako po ay nagkonsulta sa doktor, sa aming isa pong devoted parishioner na napakabait po sa akin. At sabi niya, Father, mukha pong chickenpox yan. Reresetahan ko na po kayo agad para makatake na po kayo ng inyong medicine. No? Hindi po yun kanina, ha? Few months ago na yon. And then, nag-sink in na po sa akin lahat. Sabi ko sa sarili ko, naku po, hindi ako makakasama. Sayang ang lahat ng preparations at ako po ay na-quarantine na tila ba may COVID ng 2 linggo sa aking kwarto. Alam niyo po mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, pinakita po ni Jesus yung kanyang concern for the well-being ng kanyang mga apostol. Last Sunday po, kung inyong naalala, ang ating ebanghelyo ay isinugo niya, dala-dalawa yung mga apostol, para mangaral tungkol sa salita ng Diyos, no? Para magbagong buhay, magrepent yung mga tao, magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, at magturo sa iba't ibang lugar. Sabi nga po last week, di ba? May tatanggap sa inyo at may magre-reject din sa inyo. So just imagine, ngayong linggo po ay pabalik na yung mga apostol sa kanilang mini-mission. Siguro po sobrang excited sila, no? Ang dami nilang mga kwento, dami nilang karanasan, dami nilang gustong ibahagi sa isa't isa. At naturally, sila po ay napagod din at kailangan ng pahinga. Kaya ang sabi ni Jesus, pahinga muna kayo. Punta kayo doon sa ilang na pook, deserted place, yung wala masyadong tao.
para magkaroon kayo ng alone time. Magkaroon naman kayo ng me time. Nung ako po ay nag-aaral pa, ang aking paboritong me time ay pagpunta sa isang coffee shop, na tahimik, iinom ng kape, at magsusulat sa aking diary o journal. Minsan naman, ang akin ding alone time ay pupunta ako ng grocery mag-isa. No? At ako po ay mamimili ng mga kailangan kong mga personal na bagay-bagay. Alam niyo po, lahat ng iyon ay napaka-therapeutic para sa akin. At dapat, sa bawat isa po sa atin, meron tayong ganong klase ng activity. Meron tayong pagkakataon para mapag-isa ang ating alone at me time. Kaya po ngayong linggo, pinapaalala sa atin ni Jesus na kailangan din natin ng oras o panahon para magnilay, para mapag-isa, para mag-reflect, at para mas palalimin po yung ating resolve na sumunod sa Diyos. Kaya alam niyo po, natutuwa ako, no? Kapag nakikita ko na yung ating simbahan paglinggo ay puno. Hindi lang kapag holiday, hindi lang kapag simbang gabi, hindi lang kapag Ash Wednesday may kapistahan, o kaya Holy Week at Easter lang. Bakit? Kasi yung 1 hour a week po, yung inyong ginagawa ngayon, 1 hour or less na ating dinedevote at inaalat para sa Diyos can always make a lot of difference in our lives. Yung misa po kasi, yung ating break, ito yung ating pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito po yung oras ng pagtigil natin sa ating mga nakasanayan. Ito po yung ating pahinga sa isang linggong nakakapagod at nakakapanghina. Kaya po ayun, at first, talagang nanghihinayang ako at sabi ko, sayang naman, hindi ako makakasama sa aming trip. At sayang din syempre yung aking binayad. But you know, God made me realize that His plans are always better. Na-enjoy ko po yung oras na tahimik at mag-isa ako sa aking kwarto ng 2 linggo. Naging very faithful ako sa aking prayers, morning, evening prayers, at silence. Nagmimisa po akong mag-isa sa aking kwarto at pinagdadasal yung mga intensyon at yung mga taong nagpapadasal sa akin. At most of all, nakapagpahinga ako and I was able to slow down and interrupt myself from the day-to-day routines and schedules. I thank God and said, ito naman pala yung pahinga na kailangan ko. Amen.